O sige, sino mauna? Yung si Kurak, si Billy o ang hangin o si Abel, si Cain o itong hangin ng kapanahunan. Sige. Sige, sino muna? Si Kurak, okay? Si Cain o si Abel. Sige, ikaw muna, sige. Sige, Kurak. Yung tiyakin ko po, mamatay libing po. Tiyakin ko Panginoon, mamatay ni libing, pagbuhay mo Naku! sa langit. Marindi. Tiyakin ko gospel po, namatay man ako ni libing. Ibig sabihin, tiyakin daw, Natin Abel. kasalanan po, namatayan ni Kristo. Oh, bayad na yung kasalanan niya sa kamatayan ni Tiyakin po. Kristo. Tiyakin ko po yung church. Hindi. Kailangan nilapit doon. Ako, baka hindi marinig yan. Tiyakin ko po Mabonday. sa church po. Tiyakin. Hanggang mamatay ako ni libing. Ng church? Hanggang mabubuhay. Ba, ang ibig sabihin niya, Hindi parang umakyat gagawin sa ko, no? langit. Tiyakin ng church o ng Christianity na dumas Okay, sa gospel. At naugasan yung kasalanan niya at ang Panginoon ng buhay niya. Di ba? Di ba, Kurak? Yan na po. Yan. O, yun lang. Isipin mo, Sibilin na yan ang pinakamalagang aral, Bill. Yung gospel. Ikaw naman, lapit ka rito. Sa akin po, Oh. marami po kasing pagkakataon sa buhay ng mga tao. Kaya hindi po nila ma-attempt na o ma-accept po yung gospel na pinapaniwalaan natin. Kasi yung kanilang kinagisnan, ayun lang, minsan yung mga Katoliko pagka... Huwag kang babanggit ng Ay, relihiyon. yung mga... Baka kala nila, naninira tayo. Hindi po, yung ano, Oo. yung samahan na ano, ganito. Oh, yung iba, kamo na lang. Oo, iba. Sige. Ang dating kung saan siya isinilang, doon rin daw siya mamamatay. Parang tayo, kung minsan may galit tayong ganun, di ba? Sige, ano pa? Tsaka po yung kahapon nag-preach po kami doon sa Seafront eh. At Okay. meron kami na-share na 3 po doon na magkakaibigan. Okay. Ayun nga, mayroon din tanong yung babae na nakausap namin na tungkol doon sa Okay. baptism ng bata. Okay. Yung Catholic, Catholic Oh, pala. nandiyan ka na naman. Ay, sorry po. Nadudulas. Ritual ka, ano lang. Ritual. Natututo tayo araw-araw eh. Kasi ritual. natututo na huwag maging bastos, huwag Opo, maging yung mga iwasan natin yung mga... Opo. Pero huwag tayong ko-compromise. Hindi Hindi po. sabihin, pairal natin yung ating pagiging sibilisado, diplomatic, Opo. and yet hindi tayo yumuyuko sa mga nag-aaring lupa dito sa daigdig at saka yung papawid. Okay? Opo, Sige. opo, yun po. Sige. Kaya nga, yung po, yung kailangan pala maintindihan ng mga bawat isang tao Okay. na yung pagkamatay ni Kristo pagkalibing, hindi lang yung... Parang kay Kurak. Okay? Opo. Hindi lang yung ano. Hindi lang Amertano lang ang dating, kundi Amartano. O Greek yan Amertia. Kundi Amartia. Ang ibig sabihin ng Amartia, ang tinitira niyan, Yung ugat. yung ugat. o yung old sinful nature. Yung Opo. Amartano, yung Damay na lang po behavioral acts o Opo. yung Yung madadamay gawain na po yung against the law at saka morality. Opo. Marindi okay? Nadamay na lang po yung sa gospel ng pagkamatay pagkalibing. Si Abel at saka si Cain. Opo. Sino ba si Abel? Sino ba si Cain? Anong inaalis ng offering ni Abel? Dugo. Ay, Abel po. Abel po. Hindi po. Dugo po yung binibigay niya. Hindi, nabanggit mo kasi Amartano, Amartia. Opo. Ang subject niya, Bill, malalim yan. Opo. Kumbaga sa eschatology, doctrine of future Ay, things. yung kay Kumbaga sa Abel po, Amertia. kumbaga sa Christology, doctrine of Christ, etc. Opo, etc. alam mo po. Pagka sa kasalanan ng usapan, ang doctrine na yan, tungkol sa, ang tawag dyan, hamartiology. Amertia. So, kaya mo nabanggit kanina, kasi baka mamaya kala naman nakikinig sa atin anong klaseng pagkain yun, okay? Opo. Dinidefine ko lang, yung hamartano, yun yung mga kasalanan na ang pinapatungkulan yung behavior. Opo. Diba? Good and evil, etc. Ganyan. So, halimbawa, yung na-violate mo yung law, okay? Yung morality, whatever. Opo. Ang issue sa kasalanan na ikakapit dyan ang martano. Alright? Yung amartiya naman, yan ay may kinalaman doon sa ugat. Kung ba't ka lumalabag. Sa kautusan at saka sa mga sayo ng Panginoon. Ganyan. Yun ay may kinalaman sa kondisyon ng impuso. O kaya yung old sinful nature. Okay? Opo. Yun ang amartiya. Okay? So, sa Greek, Bill, bagamat di ako expert sa Greek, pero may konti akong alam dyan. Yung amartiya, parang para maintindihan lang ng mga nakikinig sa atin, parang cancer. Okay? Yung amartano, yan ay parang symptoms ng cancer. Okay? Pagka gusto mong mawala yung cancer, hindi yung symptoms ang inalis mo lang. Okay? Kundi yung ugat. Di ba? O halimbawa, may lagnat ka. Hindi cancer ito. Halimbawa, may lagnat ka. O baka mamaya ang dahilan na meron kang flu, trangkaso, o kaya mas malalim na sakit. Alright? So, ganun. Ang amartiya, yung lagi natin sinasabi na problema ng tao, yung kanyang old sinful nature, kailangan mawala. Kaya lang, ang kaparanan, kailangan hindi sablay. Kasi pag sumablay, yun na yun, amartiya. Okay?
So, yun namang pag-alis sa mga kasalanan ng tao, yung mga ginagawa niya araw-araw, na kung saan violation sa law at saka sa mga moral laws, ang tawag nga dyan, inulit-ulit ko, amartano, pero ang pag-alis niya, sablay na naman. Alin ang sumasablay? Yung kaparanan ng mga tao sa buong daigdig, pati na yung mga Christian. So tayo rito, ang unang inaalis natin, sa kapangyarihan ng Panginoon, ng Holy Spirit na buhay natin, ay yung old sinful nature. Kumbaga sa Catholic, ang inaalis original sin. Hindi nga lang naalis. Okay? So ang inaalis natin ay yung old sinful nature na ang context sa martiya. Alright? Kailan hindi sablay? Kasi ang ginagamit ng ibang mga Christian sa labas, alam mo na, inulit-ulit ko yung kaparanan nila tungkol sa salvation na talakay na natin. Sablay lahat. Ang hindi lang sumasablay yung gospel. Yun ba? Yun ba yung ibig mo sabihin? O bago yung amartano, o kaya yung mga behavioral sins, kailangan alisin muna yung old sinful nature sa pamamagitan ng unang paniniwala sa gospel na lagi nating nile-lecture dito. I-review na lang nila yung mga nakaraan nating episode. O teka muna, magbalik tayo kay Cain. Sino ba ang may kinalaman o medyo associated sa amartano? Si Cain o si Abel? Si Cain po. Bakit? Wala pong dugo. Sino nga pala yung medyo kumokonekta sa amartiya? Si Abel o si Cain? Si Abel po. Kayong dalawa ni Kurak. Sino bang naglalarawan kay Abel at saka kay Cain? Huwag mo na sagutin. Baka mag-iba po. Pero yung sinabi ni Kurak, may pagka-Abel yun, ha? Abel Gospel siya lang. lagi, Yung sinasabi mo, may pagka-Abel din. Pero tiyakin nyo na hindi Cain yan. Okay? Sige. Kundi, mauwi tayo sa kain ng kain. Wala tayong mararating. Okay? So, anong gusto mong talakayin ko? Wala ka ng tanong? Iba pong ibang paniniwala ng Christian sa... Ano kaya kung muna tayo ngayon, yung break muna tayo, maging biblical muna tayo, ha? Pwede po. Sige. Yung paborito ng mga Christian, John 14:6. Yun po. Alam mo ka na yun? Yung I am the way. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Palasak niya. Siguro ang alam ng mga Christian, alam nila lahat ang explanation tungkol sa verse na yan. Palagay mo, naintindihan natin ng Arabel? Hindi po. Ano yung sabihin ng I am the way? Okay? Yung siya po ang daan. Siyang daan. Pagka daan ang pinag-uusapan, Bill, kalsada, daan. Kalsada okay? po. Hindi naman siguro tinutukoy ni Kristo yung kalsada natin dyan, di ba? Hindi po. Pero hindi ka makakarating doon sa tindahan, magmula rito, pag hindi ka dadaan doon. Hindi. So pinag-uusapan, hindi pagkain, hindi tirahan, hindi damit, hindi paniniwalang kung ano-ano, hindi school, hindi politika, hindi kung ano-ano. Hindi yung mga cellphone mo, hindi ganyan. Ang pinag-uusapan ay kung ano yung paraan para makapunta ka, either physical o kaya metaphysical o supernatural, mula sa point na to, papunta sa another point doon. Okay, kailangan yung shortest distance between 2 points is a straight line. So titingnan natin kung ano yung straight line ngayon, yung daan. Okay? So pag sinabing si Kristo ang daan, ang tinutukoy dyan, di ba gospel? Wala tayong oras para magpaliwanag philosophically, historically, etc. Gospel pa rin po. Ano lang, isang salita lang pala, hindi tayo... So ang gospel, yan ang daan. Okay? Pagka dumaan ka sa gospel, alam mo na mangyayari. Alright, namamatay ka, nililibing, yun muna kailangan, nabubuhay ka magulit, umakit sa langit, babaeng Holy Spirit, okay? At yun ang tamang daan. Okay? Yung ba yung daan ng mga Christian sa buong daigdig? Hindi po. Yung ba yung tamang daan ng mga tao sa buong daigdig? Pati yung mga pangalang dating daan? Hindi po. Hindi yun, ha? Okay. So, hindi na natin palalawigin ba yun? Okay? Hindi po. So, si Kristo lang ang daan. Wala nang ibang daan. At pagka si Kristo ang pinag-uusapan, Jesus Christ. Yung Jesus, na-explain na natin to, Savior. Para maging Savior mo siya, kailangan mamatay kay libing, mabuhay magulit, umakit sa langit. Yun ang ibig sabihin ng Savior. Kaya siyang daan bilang Jesus. Siya rin ang daan pagka ang pinag-uusapan, Christ. Kasi hindi papasok yung Holy Spirit o yung Anointed One, si Jesus Christ o yung sugo ng Diyos dito sa daigdig sa pamamagitan ng Holy Spirit at ng Church pagka hindi ka dumadaan ka sa Gospel o yung tanging daan. Sino nga pala ang tanging daan? Jesus Christ. Ano nga pala yung tanging daan? Gospel. Yan, okay. So, ang buong daigdig, meron bang daan? Wala po. Wala. Ang lahat ng bagay sa daigdig, meron bang dinaanan na daan? Wala rin po. Wala rin. Lahat ba ng tao sa daigdig, lahat ng bansa, lahat ng continent, lahat ng mga tribu, dumaan sa gospel? Hindi po. Hindi rin. Lahat ba ng religion sa buong daigdig, maliban sa atin, yung Christianity na tinatawag nila, dumaan sa gospel? Hindi rin po. At ako delikadong claim yan, Bill. Yung sabihin niya, tayo lang ang tamang daan. Kasi tayo ang dating daan. Okay? Tayo ang 500. Wala tayong 500. Baka 50 pesos meron. Hindi mo mag-usapan yan. Sige. General ano lang ito. Explanation ng I am the way, the truth, and the life. Tsaka na natin didetalayin
at pupunta sa iba't ibang aspeto ng daan Opo. sa mga ibang araw na darating, kung may darating pa. Okay? Opo. O, punta naman tayo sa yung I am the truth. Opo, The way, the truth. Truth. Okay? Truth na po. O, anong ibig sabihin sa yan, Bill? Yung truth po, siya yung katotohanan ng daan ng papunta sa langit. Kung di ba pagka pinag-uusapan ng truth, ang pinag-uusapan madalas historical truth, Opo. di ba, mga philosophical truth, scientific truth, formula, Opo. etc., mga balita, mga ganito, Yung ganyan, facts na history, true facts. kadalasan, kuminsan, hindi naman truths, kundi hindi naman facts, kundi opinion lang. Opo. Kuminsan, hindi naman absolute, kundi Relative. lang. Kuminsan, hindi naman objective, kundi subjective lang. Subjective. So, ang Panginoong Yesus, siya lamang ang truth. Okay. Alam mo, Billy, kaya natin laging sinasabi yung gospel kasi merong isang kasabihan na natatandaan ko mula sa propagandist ni Hitler, si Goebbels, nang sabi niya, ang kasinungalingan pag laging naririnig o sinasabi, naririnig araw-araw, nagiging parang katotohanan. Ang totoo, nilagyan ko pa ng parang Sa totoo lang, nagiging katotohanan sa maraming isip ng mga tao. Opo. So, hindi nga totoo yung narinig ng mga tao magmula pa noon hanggang ngayon. Konti, yung iba nakarinig, nakapaniwala, kaya lang pinapatay pa ng mga organized, established, whatever, political, economic, social, lalo na yung reliyon. Okay? So, yung truth, Billy, eto na nga yung gospel. Kaya hindi natin maiwasan na sabihin lagi araw-araw ito para i-brainwash yung mga taong nakaalam ng kasinungalingan for so many hundreds, even thousands of years na ating inaalis ngayon sa pamamagitan ng brainwashing. Ito yung positive brainwashing. Inaalis natin yung mga maling paniniwala nila, yung mga kasinungalingan, okay? Na kung saan ang summary nito, yung kulto ng buhay, at like ko sinasabi, life is a lie, okay? That expresses reality. Kasinungalingan ito, Bill. Okay? Alam mo ba kung bakit? Wala pong realidad eh. Mano yun, Bill. Marinding atake yun sa daigdig na to. Pero ito, sasabihin ko sa'yo, permanent ba yung daigdig na to? Hindi po. Ito ba eternal? Hindi po. Ang ibig sabihin, sa context ng gospel at saka ng plan of God, in connection sa gospel ni Jesus Christ, di ba may 6,000 years na kung saan maguguna yung daigdig? Maguguna po. Di ba pagkatapos ng 7,000 years nung sa end ng millennium, maguguna yung universe? Maguguna. So matatapos ang known world and universe na to. Tama, mali? Matapos po. Anong pinag-uusapan natin? Truth. Okay, sandali. Ikaw ba nanonood ng teleserye? Paminsan-minsan. Apo. Pero totoo ba yon? Hindi po. Kasi pero habang nanonood ka, kuminsan parang totoo. Kaya ka na emosyon. Kuminsan pagka nandiyan yung bida, para sasaksakin, nababarilin. Ilag. Pala ka mo, totoo. So, okay, pagkatapos ka manood ng teleserye, magigising ka sa katotohanan. Ay, wala pala yun. Ano lang pala? Sine lang pala yun. Ganyan. Shooting lang pala yun. Pero habang nangyayari, nadadala yung emosyon mo. Parang totoo. Nakanganga ka pa doon. Tama, mali? Pero hindi totoo. Hindi po. Ang totoo, pagka namulat ka, tapos na yung teleserye o kaya sine, ay, ito pala yung reality. Teka muna, iba yung usapan. Nananaginip ka ba kuminsan? Nananaginip din po. Yung panaginip mo, habang nananaginip ka, parang totoo, hindi? Parang pag inaabol ka ng aso, anong nangyayari sa'yo? Tumatakbo. Pakatakihin ka ba kung may sakit ka sa puso? Bakit? Totoo. Subjectively, totoo yung panaginip mo. Pero totoo ba yan? Pagkatapos mong managinip, halimbawa, gising ka na. Ay, hindi po. So, meron palang mga reality, truth sa brain natin, sa isip natin, sa brain natin, na nangyayari pag tulog tayo, di ba? Yung subconscious mind, hindi naman natutulog yun eh. Kahit tulog ka, nandun yun. Nandun sa screen ng mind mo yun. Yun ang lumalabas, tagpi-tagping mga experience mo nung nakaraan. Akala mo totoo, yung pala panaginip. Pag nagising ka, totoo pa rin yun? Hindi na po. So, pagka nagising ka, hindi pala totoo, yung kanina totoo, nung nananaginip ka. So, meron palang totoo at hindi totoo. Hindi totoo, pero totoo. Hindi totoo at totoo. Tama? Okay. Billy, itong bandaigdig na to, kumpara mo sa eternity, yung future, yung new heaven and new earth, wag na lang, yung millennium na lang, yung utopia, panasiya na plano ng Diyos ni Kristo na gagawin, pagkatapos ng destruction of this world, pagkatapos ng pagdating ng second coming of Jesus Christ. Palagay mo, totoo pa to? Hindi kaya yung millennium na yung totoo? Millennium na po. Hindi kaya parang panaginip lang ngayon? Wala kaya dan hanggang ngayon. At ang totoo ay magmula sa first day ng millennium hanggang sa dulo ng millennium? Hindi kaya pinagsama mo, Will? Yung magmula sa kayadan hanggang ngayon, second coming of Jesus Christ, 6,000 years, plus yung 1,000 years ng millennium. Which is, yan ay parenthesis lang in eternal and infinite time ng Diyos and energy ng Diyos. Hindi kaya yan
Panaginip na naman, Bill. Panaginip po. Parang teleserye lang. Opo. Parang sine lang. Opo, At ang shooting. totoo talaga yung magmula sa new heaven and new earth and beyond. Opo. Alright? Yun ang totoo. Opo. Okay? Pero hindi ba totoo, Bill, na si Jesus Christ ang the way, the truth? Siya po. Okay. So, anong ibig ko sabihin? Sino ang truth? Si Jesus Christ. Opo. Ano ang truth? Gospel. Gospel. Pero hindi ba yung gospel, pagka nirelate mo sa tinatawag na history ng daigdig na to at ng universe, iisa? Iisa po. Yung history ni Kristo, tsaka yung story ni Kristo, tsaka yung history ng daigdig at ng universe ay iisa? O hindi ba si Jesus Christ at ang gospel ay isa? Iisa po. At ang gospel at ang history ay isa? Opo. So, ang sinasabi ko, Bill, ang history nito ay papanaw. Kasama nung kalakip dun sa death burial ni Kristo. Kuha mo? Opo. Yung resurrection ascension, ito yung mangyayari sa millennium, yung earth at saka city of God. Opo. Okay? Ganun na naman, itong 7,000 years ito ay kalakip ito sa death burial ni Kristo, pati yung lake of fire of second death. Opo. At pati yung new heaven and new earth, kalakip ito doon sa resurrection ascension ni Kristo. Opo. At kalakip din sa Pentecost, yung pagbaba ng holy ng Diyos at saka ng kordero sa new heaven and new earth. Opo. Na pag sinuma mo total mo lahat ito, Bill, gospel ni Kristo. Opo. Okay? Kompleto. Oh, kompleto. So ano yung truth? Si Kristo at ang Gospel o gospel. hindi? Sino yung truth? Si Jesus Christ. Yan! Yun na naman, okay? So marami pa tayong masasabi dyan. Tuloy na tayo sa live. Life po. Okay, sa live. Jesus is the way, The Jesus Christ is the way, No. the truth, and The the life. life. Oh, anong alam ng mga tao na life? Okay? Ang alam po ng tao ng life yung... Ngayon, sa New York, tsaka sa 7 estado ng Amerika, Billy, yung life, dati, magmula sa conception. Opo. Ngayon, hanggang 9 months, pwede na palang ituring na death yan kasi pwede nang i-abort. Opo. With some specific reason, okay? Opo. Pero, ikaw, anong paniniwala mo sa life? Buhay. Okay, of course, buhay yung balete, buhay yung santol, Opo, yung opo. mangga, buhay yung mga Lahat po. surot, buhay yung mga baboy, Opo. pusa, buhay. Pero meron ba silang buhay na kamukha ng tao? Wala po. Anong kaibahan ng buhay ng mga animal at saka buhay ng mga... wag na nating sali mga plants kasi haba ang usapan. Yung animal at saka yung tao. Magkaiba. Yung bang animal merong body? Meron. Yung bang tao may body? Meron. Yung bang aso, pusa o mga insect, meron silang instinct na kumain? Meron po. Magtrabaho, even maglaro o kaya sex? Meron. Meron. Yung bang mga tao wala? Meron. So halos pareho. Okay? Opo. Yung bang mga animal merong soul? Wala po. Kamukha nung ginawa ng Diyos kay Adan at kay Eva? Wala po. O yung bang mga tao may soul? Meron. Meron bang spirit? Meron. Yung bang soul, ano ba yan? Spirit din, pero mababang klaseng spirit kaysa doon sa absolute na spirit. Opo. So, ang tao pala may soul. At Meron. nalalaman ng mga tao yan at the age of 7 to 12. Opo. At yung tao pala may spirit. Nalalaman nila yan at the age of 13 up to 18 and above. Okay? So, anong ibig sabihin ng ito, Bill? Itong bang mga pinag-uusapan natin, ito'y life? Hindi po. Siya nung kalagayang meron ng soul at spirit later, siya ay nawala sa Diyos. Nawala. Yung infinite, eternal, absolute life. Opo. Bagamat siya ay anak ng Diyos. Opo. So kahit pala anak ka ng Diyos, meron kang sariling soul, spirit. Hindi ka animal, hindi ka puno, hindi ka plants. Opo. Pwede pa palang mawala yon. Hindi Meron. pala absolute life. May expiration date yun. Opo. Namamatay. Punta tayo sa langit. Si Lucifer. Okay, Opo. meron din yun. Life. Opo. At meron yun, soul, spirit, angelic being. Opo. Yung si na Lucifer nung araw. At At naging glorified. Pero yung ba, absolute? Di Hindi ba po. may expiration date yun? Meron po. 6,000 years? Opo. Life ba yun? Absolutely o relatively lang? Relative. Yes. So, ang sinasabi natin dito, merong life na kailangan nating i-distinguish o kaya i-hati-hatiin kung anong klase yan. May life na ito na nga ay nakikita natin. Akala ng mga tao, akala ng mga biologists, ito na yon. Now, life yan. Hindi natin dinideny yan. Hindi po. Kaya lang, yung animal at saka yung mga insect, etc., at saka yung mga puno, ay iba yan sa tao. Iba po. So, ang tao, nilikha ng Diyos yan ayon sa kanyang wangis. Pero ang tao, kahit na magkaroon pa ng sariling soul at saka spirit sa pamamagitan ng death, burial, resurrection, ascension ng Kristo, pag walang life na pumasok, galing kay Kristo, galing sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng Holy Spirit, Opo. okay? Yung ibang spirit, Opo. maliban sa human spirit, Opo. okay? Ibang soul, maliban sa soul ng tao. Kaya ang tawag,
Holy Spirit. Kaya lang, pag bumaba ka ng konti, soul. Opo. Ay walang kwentang ang nilalang o kaya ang creation na to pag wala yung absolute, eternal, infinite sperm of God na yon o genes of God na tawag Holy Spirit. So, asa ng life? Asa ng life? Ito bang present o yung future? Future. Dito sa present, wala ba paraan para magkaroon tayo ng life? Meron. Pero kailan mawala muna yung non-life? Opo. Ano yung non-life? Yung Yung napagkamalan nating buhay na kinakarir natin dito sa daigdig, Apo. na ating ninonoris, ating pinapahalagan sa pamamagitan ng mga sistema rito sa daigdig. Apo. Educational, political, economic, etc. Pero yan ba talaga yung life? Hindi po. O death? Sabi nga ng philosopher na si Heraclitus, bagamat pahigan ito, sabi niya, the thing that we call life is not really life. Apo. It is death. O pagano pa yun. Okay? Apo. So, yung life pa lang ito, outside of God, outside of Christ, kasi nahiwalay nga ang tao because of the fall of Lucifer and Adam. Death pala to. Death lang lang. Pagka sinabi pa lang the wages of sin is death, nahiwalay ka na sa way, the truth, and The life. So, ang buong creation, tao, bagay, time, energy, Opo. okay? Space, Opo. ito pala ay hindi totoo. Hindi Okay? Kasinungalingan. Hmm. Ito pala ay patay. Patay po. So, hindi pala ito yung daan. Hindi po. Papunta sa eternal life o infinity na kung saan Diyos lang ang meron. Meron po. Okay? Mm. So, ano sinasabi natin? Jesus is the way, the truth, and the life. Yung bang mga nakikinig sa atin, yung bang mga yan may life, yung qualitative life, Wala pong Holy Spirit eh. o kung walang Holy Spirit, wag mo nang sabihin lahat. Hindi. Yung naniwala dito, kahit di pa natin nakita, ang paniniwala natin, meron silang eternal life. Apo. Kung kasama talaga sila Sa gospel. dito sa church na to. Apo. Okay? Na, kung saan, ibang entity to kaysa daigdig. Opo, iba. Iba yung church, ito yung pamilya ng Diyos, ito yung bayan ng Diyos, ito yung gobyerno ng Diyos. Opo. Ito yung universe ng Diyos dito pa lang na nakukuha natin by faith on the finished work of Jesus Christ. Opo. Diba? Yung gospel. Pero paano ba talagang nakakasiguro na tayo ay nalakip o napasatin yung gospel na yan? Paano ba nire-reckon o kaya kinoconsider ng Diyos na tayo ay totoo, righteousness niya sa atin? Paano ba natin matitiyak yan? Paano natin matitiyak na baka mamaya nanood lang tayo? Hindi naman tayo kasama doon sa gospel na yun. Kung baga, pumasok ka sa kusina, gutom na gutom ka, paglabas mo, gutom ka pa rin kasi hindi ka pala kumain. Hindi po. Okay? Ano bang ibig sabihin ni Kristo? Di ba dapat kainin siya? Kainin Inamin yung kanyang dugo? Opo. At na-discuss na natin yan noong mga nakaraang araw. Opo. So, paano natin matitiyak ito sa oras na ito para ma-consider tayo ng Diyos na kaibigan niya, anak niya, tagapagmana niya, magpakailanman? O, balik tayo sa Old Testament para magkaroon lang ng katapusan ng usapin natin. Opo. Sino ba si Abraham? Di ba si Abraham? Yan ay pagan si Abraham. Galing sa Chaldeas, etc. Pinalabas ng Diyos yan. Hindi yan Udyo, ha? Okay. Hindi po. O, dyan ang ninuno ng mga Udyo nung araw. Pero, ibang usapan na yan. Ang ibig ko lang sabihin, si Abraham, Bill, isang araw, pinangakuha ng Diyos na magkakaanak. Opo, meron. Okay? Si Sarah nga, tumawa hindi naniwala. Opo. O pero, si Abraham ba naniwala sa Diyos? Hindi siya naniwala. Pinangunahan nga niya eh. Di ba? At nagkaroon siya ng anak, maliban kay Sarah sa pamamagitan ni Hagar. Okay? Hagar. So, kumbaga, tumulong sa Diyos. Okay? Ayaw ng Diyos yun. Anyway, kailan at bakit tinuring ng Bible o kaya ng Diyos na yung pananampalataya nating tinatanggap ng Diyos? Kasi lahat ng pananampalataya naman eh. Opo, meron. Pero hindi lahat ng pananampalataya ay saving faith. Opo, At ito yung gusto kong i-stress kahapon doon sa lecture natin dito sa fellowship. So, ano yung saving faith? Kasi hindi natin pwedeng dagdagan yung gospel. Pati yung faith natin, hindi pwede. Okay? So, ano nga pala yung paraan para magsimula ang lahat ng redemption na to at yung way, the truth, and the life mapasa atin lahat? Kailangan kahabagan tayo ng Diyos. Opo. Doon nagsisimula lahat. Opo. And yet, walang duda, kinahabagan na nga tayo ng Diyos, for God so loved the world pa. So, ngayon tayo, nakarinig ng gospel, faith cometh by hearing. Nakarinig na, ito na. Opo. And hearing by the word. Faith And cometh by hearing, and hearing by the word of God. God. Yung word of God, hindi yung Bible lang. Hindi po. Kundi yung sentro ng Sustansya Bible na gospel. Opo. That very resurrection, ascension. Pero hindi tayo natatapos doon. Pentecost. Kundi yan talagang word of God ay si Jesus Christ. Ang Revelation Holy Spirit. 19 verse Opo. 13. Now,
Ano ang ibig sabihin natin kay Abraham? In short, paano inaring ganap ng Diyos yung pananampalataya na kamukha nung kay Abraham? Inaring ganap kasi pagka nabulsay natin yun, at hindi amartano, kundi amartiya ang nadali natin, well, pwede na nating sabihin saved tayo from here to eternity. O anong ibig sabihin? Ano nga palang inutos ng Diyos kay Abraham na sinunod niya? Yung inutos po ni Abraham nung sinunod niya po, yung papatayin niyo po yung anak niya. Iyala niya si Isaac. Isaac. Yung pangako ng Diyos na kung sa mamagitan nung Isaac na yan, magiging ninuno siya ng napakaraming mga tao, bansa, sindami ng mga bituin sa langit, sindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Tapos pinapapatay ng Diyos. Okay. Hindi ba logical ba yun din? Hindi po. Hindi. Makatwiran ba yun? Hindi po. Sa human thinking, human logic, wala Hindi, talaga yun. wala po. Kung ako nandun, baka debatihin ko pa si ang Diyos. Okay? Pero anong nangyari? Sinunod ni Abraham. Now, yung pagsunod ni Abraham, alam ni Abraham talagang utos ng Diyos, papatayin niya si Isaac. Okay? So, ginawa ba niya? Ginawa po niya. Ginawa niya. Pero nung nakita ng Diyos yung isip at puso, yung consciousness, isip, yun kabil, yun ako. Yun si Abraham. Okay? Hindi yung aksyon na kunwari lang papatay. Hindi. Sa loob mismo ng puso at isip, sa kaluluwa, sa whatever ni Abraham, hindi yung sundang, yung punyalo, yung kahoy na pang whatever na hindi yun. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung bundok doon, hindi yung isip ni Abraham. Okay? Gagawin ba? Ginawa ba? Ginawa po. Yun. Kahit na mga ulugan ng against logic, against reason, against everything. Okay? Nabagsag damdamin niya. Hindi lang damdamin, against reason. Okay? So, papatay niya. Papatayin po. Sinagkasya ng Diyos. Alam bakit? Alam bakit? Para turuan tayo ngayong oras na to. Na ngayong oras na to, pinag-uusapan natin ano yung saving faith. Kailangan talaga maniwala tayo na yung death, burial ni Kristo, papatayin tayo niyan. Okay? Pero hindi yung mag-suicide na gano'n, o kaya magpapakamatay tayo na literal physical. Pero parang gano'n. Na kailangan talaga, kung baga sa isip ni Abraham, parang nangyari na yun. Okay? Papatayin talaga niya si Isaac kasi gusto lang niyang sumunod. Ito yung gospel na sinasabi natin ngayon. Wala akong mahagilap sa oras na ito, Billy, para i-stress, no? Idikdik, isaksak sa baga ng mga nakikinig sa atin na yung kaligtasan is by grace. Yun, nandun na yung death, burial, resurrection, ascension ni Jesus Christ. Pentecost. Grace ng Diyos yun. Amen. Unmerited favor. Pero para mapasa atin yun, just like Abraham, kailangan meron tayong faith, paniniwala na deadly, bloody, parang suicide bombing. Kailangan tayong mamatay. Against reason, against logic, against everything that we know that is empirical, idealistic, whatever. Okay? Against everything. Kailangan susunod ka sa Diyos kasi yan ang gusto niya. Anong ibig sabihin natin ngayon, Bill? Kailangan maniwala tayo na namatay tayong kalakip ni Kristo. Yun. Hindi yung tayong nagpapanggap na Kristong namatay parang hindi sapat yun. Sapat na yun. Ang hindi sapat ngayon, yung faith natin ng araw, easy believism, saviorship salvation, o kaya discipleship salvation. Lahat may element of truth yan, tulad ng digmaan ngayon sa YouTube, sa mga Christian na Calvinist versus Armenian. Hindi. Ngayon, napag-iisa ng Panginoon yan. Yung lakas ng faith at saka ng works, eto na yon. Wala nang debate na yan. Ang gagawin na lang natin, paniwalaan talaga the moment na narinig natin yung gospel. Nangyari. At sinurrender natin ang buong isip, volition, ang buong buhay natin dyan, nakasama tayong namatay ni Kristo, todas ka na doon. Nilibing na tayo doon. Wala na tayo. Mga nasa libingan. Okay? And the rest is history. Ang bagsak mo dyan, church. Kapag member ka na ng church, ay baka nang nilalang. So, kapag dumaan ka pala sa gospel, naniwala ka sa gospel, hindi pwedeng i-maintain mo yung status quo mo nung araw. Hindi po. Na ikaw pa rin si Dominguez, ikaw pa rin si Mariano, ikaw pa rin si De La Cruz. Wala nang ganun. Kaya nga yung mga unang Kristiyano, Bill, nung naniwala sa gospel, nagpabautismo sila, symbol at demonstration na sila yung namatay. Nilibing, nabuhay magulito, makit sa lahat, babaeng Holy Spirit ni Kristo. Nasa ngayon, sabi ko, wag na kayo magpabautismo sa tubig kasi balat yan. Ang tiyakin nyo, meron kayo laman. At ipag-iwalayin yung balat sa tinalupan. Yung tinalupan, yung gospel, yun doon tayo. At pagka doon tayo, Bill, ang Diyos ang buhay natin sa pamamagitan ng Holy Spirit niya, hindi tayo nag-operate sa innocence
Kaya good and evil, nag-ooperate tayo sa love. Opo. Yung absolute love, na agape love, Na may na respeto. magpiprepare sa atin sa pagdating ng Panginoong Yesus sa rapture. Opo. Okay? Amen po. So, na-stress ko ba? Ang ibig ko sabihin doon sa John 14:6, Jesus is the way, the May truth, paliwanag na mabuti. and the life. Lahat ligaw, Opo. lost. At lahat nabubuhay sa kasinungalingan. Opo. Hindi truth. Ang daigdig na to kasinungalingan, parang panaginip. Pero hindi ko sinasabing huwag tayong kakain, huwag tayong magtatanim ng ano. Ang sinasabi ko, lahat ng ginagawa ng mga tao ngayon, lahat, Opo. magmula sa ultimong pagwawalis sa tabi-tabi, hanggang doon sa Oval Office sa Amerika, ganyan, buong daigdig, China, Russia, etc. Lahat yan kasinungalingan. Lahat ng pinapag-aralan sa schools, universities, sa mga seminaries, lahat yan kasinungalingan. Ang totoo lang ay ang gospel, at kung sino yan totoo, ang Panginoong Yesus lang. Opo. Okay? At lahat patay. Patay. wala po. Ang buhay lang ay ang Panginoong, ang Diyos, si Kristo, at ang Holy Spirit. At kung saan yung Holy Spirit, Nandun. yun ang buhay. Opo. At yun ang susundin ng mga tao from here until eternity. Opo. Sino yun? Ang Diyos, si Kristo, manifested sa May church Holy na to Spirit. na may Holy Spirit. Ang buong daigdig wala na. Wala na po. Okay? So, nandito tayo para i-desacralize ang mga sacredness ng daigdig na to, ng universe. At ang ating itataas lang ay ang Diyos, si Kristo, sa mamagitan ng Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.